2 oras matapos kong mailibing ang aking 8 taong gulang na anak na si Leo, ang aming bahay ay tila naging isang malamig at madilim na impyerno. Ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampaguita at kalachuchi ay patuloy na nanunuot sa aking ilong, humahalo sa amoy ng basang lupa na nakadikit pa sa laylayan ng aking itim na bestida. Ang mga tao ay patuloy na naglalabas-masok sa aming sala, bumubulong ng mga salitang pakikiramay na tila ba mga walang kwentang alingaw-ngaw lamang sa aking mga tainga. Sinasabi nilang kailangan kong tanggapin ang nangyari. Sinasabi nilang si Leo ay payapa na sa piling ng may kapal. Ngunit walang kahit isang salita mula sa kanila ang nakapagpawi sa hapdi na tila unti-unting pumuputol sa aking paghinga. Si Leo ay 8 taong gulang pa lamang. Isa siyang masigla, malusog, at punong-puno ng buhay na bata, sabi ng mga manggagamot. Inatake raw siya sa puso ng walang anumang babala, isang bihirang karamdaman daw. Hindi ako makapaniwala, ngunit wala na akong lakas para makipagtalo. Nakaupo lamang ako sa isang sulok ng aming silid, nakatulala sa nakakuwadrong litrato ni Leo, kung saan siya ay masayang nakangiti habang hawak ang isang tropyo mula sa paligsahan sa pagtakbo sa kanilang paaralan. Sa labas ng silid, ang aking asawang si Mateo ay abala sa pagharap sa mga bisita. Namamaga ang kanyang mukha, mapula ang kanyang mga mata, at nakabagsak ang kanyang mga balikat na tila bapasan niya ang buong mundo. Pinupuri ng lahat ang katatagan ni Mateo. Sinasabi nilang isa siyang napakabuting asawa at ama, na nananatiling matapang para sa kanyang asawang nadurog na ang puso. Pinagmasdan ko siya mula sa siwang ng pinto na bahagyang nakaawang. Niyakap si Mateo ni Ginoong Ramon, ang pinuno ng lupon ng paaralan kung saan nag-aaral si Leo. Tinapik ni Ginoong Ramon ang likuran ni Mateo nang malakas, nagbibigay ng suporta na tila isang ama sa kanyang anak. Ang tanawing iyon ay dapat sanang nakapagpapagaan ng aking loob, ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may kung anong nagpapabaligtad sa aking sikmura. Biglang nag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng kama. Binasag ang aking mahabang pagkatulala. Umiilaw ang screen nito. Ipinapakita ang pangalan ni Ginang Rosa, ang gurong tagapayo ni Leo. Kumunot ang aking noo. Bakit tumatawag ang kanyang guro sa ganitong oras? Hindi ba at dumalo na siya kanina sa libingan? Sa nanginginig na mga kamay, sinagot ko ang tawag at itinapat ang telepono sa aking tainga. Ang boses sa kabilang linya ay napakahina. Halos isang bulong na sinasakal ng matinding takot. Dinig na dinig ko ang pagkalito at pagmamadali sa paghinga ni Ginang Rosa. Tila ba nagtatago siya sa loob ng isang masikip na aparador. Nakiusap siyang makinig akong mabuti. Sinabi niyang may natagpuan siya na kailangan kong makita ng aking 2 mata. Isang bagay na naiwan sa loob ng kahon ng upuan ni Leo. Nanginginig ng husto ang kanyang boses. Nang pakiusapan niya akong pumunta sa paaralan ngayon din at tagpuin siya sa tanggapan ng mga guro. May isa siyang idiniin na nagpatayo sa mga balahibo ko at nagpalemig sa aking dugo. Pinagbawalan niya akong sabihin ito sa kahit kanino, lalo na sa aking pamilya at sa aking asawa. Sinabi niyang napakadelikado ng sitwasyon. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Higit pa sa nakasanayan, ang kalungkutan na nagpapabigat sa aking katawan ay biglang napalitan ng matinding pagiging alerto. May himig ng pagmamadali sa boses ni Ginang Rosa na hindi ko maaaring isantabi. Hindi lamang ito isang ordinaryong tawag tungkol sa mga naiwang gamit ng isang mag-aaral, ito ay tungkol sa aking anak. Ang likas na pakiramdam ng isang ina, nakaluluksa pa lamang sa pagkawala ng kanyang anak ay biglang nanaig. Padabog kong pinunasan ang mga luha sa aking mga pisngi. Kailangan kong pumunta roon. Kailangan kong malaman kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang mapanganib. Lumabas ako ng silid na may pinipilit na mabibigat na hakbang, nagkukunwaring walang lakas. Nilapitan ko si Mateo na patuloy pa ring nakikipag-usap kay Ginoong Ramon sa labas ng pintuan ng aming bahay. Bumulong ako ng mahina kay Mateo. Sinabing sumasakit ng matindi ang aking ulo at kailangan ko ng gamot na naiwan ko sa loob ng sasakyan at nais ko ring makalanghap ng sariwang hangin kahit sandali lamang. Tinitigan ako ni Mateo ng isang malungkot at nakakaawang tingin. Inalok niya na siya na ang kukuha, ngunit marahan ko siyang tinanggihan. Sinabi kong kailangan ko mapag-isa kahit 15 minuto lamang. Ngumiti ng tipid si Ginoong Ramon. Nagpayo na huwag akong magtagal sa labas dahil ang hanging gabi ay hindi nakabubuti sa aking katawan na nanghihina. Tumango ako bilang paggalang. Saka nagmamadaling naglakad patungo sa aking sasakyan na nakaparada sa dulo ng kalsada. Ang daan patungo sa paaralan ni Leo ay tila naging napakahaba ng gabing iyon.
Nagsimulang pumatak ang mahinang ulan na nagpakislap sa kalsada habang sumasalamin sa mapusyaw na liwanag ng mga poste ng ilaw. Naguguluhan ang aking isip. Ano ang natagpuan ni Ginang Rosa? Bakit siya labis na natatakot? At bakit niya ako pinagbawalan na sabihin ito kay Mateo? Sa buong pagsasama namin, si Mateo ay isang huwarang ama para kay Leo. Imposibleng may kinalaman si Mateo sa panganib na tinutukoy ni Ginang Rosa. Ngunit, ang pagdududang iyon ay nagsimulang tumubo. Dahan-dahang gumagapang na parang ligaw na damo sa pader ng aking puso. Ang imahe ng maputlang mukha ni Leo sa pagamutan ay muling bumalik upang saktan ako. Sabi ng manggagamot, bumigay daw ang kanyang mga laman loob, subalit kailanman ay hindi naging sakitin si Leo. Mukhang nakakatakot ang gusali ng paaralan sa gitna ng gabi. Bahagyang nakabukas ang pangunahing tarangkahan, tila sinadyang iwang hindi nakakandado para sa akin. Walang bantay na nakita sa kanilang pwesto. Marahil ay umiikot o sadyang walang nakatalagang magbantay ngayong gabi dahil walang pasok bilang pakikiramay kay Leo. Ipinarkada ko ang sasakyan sa medyo malayo, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete na nagtatago sa paningin mula sa pangunahing kalsada. Ayaw kong may makakita sa sasakyan ko roon. Sa mabibilis na hakbang, sumuong ako sa ambon, tumatakbo patungo sa pangunahing daanan. Ang mga pasilyo ng mga silid-aralan na karaniwang maingay dahil sa boses ng mga bata ay ngayon ay tahimik na tahimik. Tanging ang alingaw-ngaw ng aking sariling mga hakbang ang naririnig na tumatalbog sa sementadong sahig. Ang aking patutunguhan ay ang tanggapan ng mga guro sa ikalawang palapag. Nakapatay ang mga ilaw sa pasilyong iyon. Mayroon lamang mapusyaw na liwanag na nagmumula sa mga ilaw ng hardin sa ibaba. Gayunpaman, nakita ko ang isang manipis na liwanag na tumatagos mula sa ilalim ng pintuan ng tanggapan ng mga guro. Tiyak na nandoon si Ginang Rosa. Binilisan ko ang aking paglakad, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit lalong sumasama ang aking kutob. Tila napakabigat ng hangin. Para bang may nag-aabang sa dilim. Naalala ko ang madalas na ikuwento ni Leo kung gaano niya kamahal si Ginang Rosa dahil ang gurong iyon ay napakapasensyosa at may mabuting puso. Kung umabot sa puntong natatakot ng ganoon katindi si Ginang Rosa, tiyak na may isang napakalaking bagay na nangyayari. Nakarating ako sa harap ng pintuan ng tanggapan ng mga guro. Hindi nakasara ng mahigpit ang pinto. May puwang na sapat upang makasilip ako sa loob. Pinigil ko ang aking hininga. Sinusubukang silipin ang sitwasyon bago pumasok. Tila huminto sa pagtibok ang aking puso nang makita ko ang eksena sa loob. Hindi nag-iisa si Ginang Rosa. Siya ay nakatayo na tila naiipit sa isang sulok ng silid, malapit sa isang mataas na kabinet ng mga dokumento. Napakaputla ng kanyang mukha, nanlalaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng matindi. Nakataas ang kanyang dalawang kamay na parang nagmamakaawang huwag saktan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaki na nakatalikod sa akin. Ang lalaking iyon ay nakasuot ng itim na damit na pamilyar sa akin. Ang hubog ng kanyang katawan, ang paraan ng kanyang pagtayo, at maging ang amoy ng kanyang pabango na bahagyang lumalabas sa pintuan ay kilalang kilala ko. Hawak ng lalaki ang isang maliit at itim na bagay, at siya ay nagsasalita sa isang napakababa ngunit puno ng pagbabantang tono. Ang kanyang boses ay malamig, matalim, at walang kahit anong bakas ng kabaitan. Ang boses na iyon ay lubos na naiiba sa malambing na boses na nakasanayan kong marinig sa loob ng aming bahay. Marahan kong itinulak ang pinto, na lumikha ng isang mahinang langit-ngit. Mabilis at alertong lumingon ang lalaki. Nang matamaan ng liwanag ng ilaw sa silid ang kanyang mukha, biglang nanghina ang aking mga tuhod. Kinailangan kong kumapit sa hamba ng pinto upang hindi ako bumagsak sa sahig. Ang taong nakatayo sa aking harapan, ang taong nagdulot ng matinding takot kay Ginang Rosa, ay si Mateo. Ang aking sariling asawa, ang ama ng aking anak, nakalilibing pa lamang namin 2 oras na ang nakararaan. Tinitigan ako ni Mateo. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at nakakakilabot na tingin bago ito dahan-dahang napalitan ng isang pinilit na ekspresyon ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata na kanina ay nagliliyab sa talim, ay biglang lumamlam, sinusubukang manipulahin ang sitwasyon. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang nakahawak ang maliit na bagay na iyon. Tinitigan ko siya at pagkatapos ay bumaling kay Ginang Rosa, na ngayon ay umiiyak ng walang tunog. Sinusubukan ng aking utak na intindihin kung ano ang nangyayari. Dapat ay nasa bahay si Mateo, tumatanggap ng mga bisita,
nakikidalamhati kasama ko. Bakit siya naririto? Bakit niya pinagbabantaan ang guro ng aming anak? At ano ang nilalaman ng maliit na bagay na hawak niya? Ang mga katanungang ito ay patuloy na umiikot sa aking isipan, ngunit ang aking dila ay tila na paralisa. Nakatayo lamang ako na parang tuod. Nanginginig, na pagtatantong ang aking pinakamasamang panaginip ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan sa loob ng tanggapan ng mga guro ay nakakasakal. Tanging ang ugong ng pampalamig ng hangin at ang pinipigil na pag-iyak ni Ginang Rosa ang bumabalot sa silid. Binasag ni Mateo ang katahimikan na iyon sa pamamagitan ng mabagal at kalmadong paghakbang palapit sa akin. Ang mukha niya na kanina ay napakalamig ay nagbago na at naging mukha ng isang asawang nasasaktan at nagdadalamhati. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, tila nais akong yakapin. Nagsalita si Mateo sa isang garalgal na boses, sinasabing hindi niya inasahang susundan ko siya rito. Nagdahilan siya na hindi niya kayang manatili sa bahay dahil napakaraming alaala ni Leo roon. Sinabi niyang pumunta siya sa paaralan upang kunin ang mga naiwang gamit ni Leo sa loob ng kahon ng upuan nito dahil nais niya itong itago bilang alaala bago palinisin ng paaralan ang silid bukas ng umaga. Ang kanyang mga dahilan ay tila napakalohikal, tila tumatagos sa puso. Kung hindi ko lang sana nakita ang kanyang tingin, ilang segundo pa lamang ang nakalilipas. Kung hindi ko lang nakita kung paano sulukin sa takot si Ginang Rosa, baka naniwala na ako. Tumingin ako kay Ginang Rosa, naghahanap ng kumpirmasyon. Ang babae ay mukhang takot na takot. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat ng tingin sa pagitan ko at ni Mateo. Nang sulyapan siya ni Mateo, nang mabilis na may tagong pagbabanta, mabilis na tumango si Ginang Rosa, kinukumpirma ang sinabi ng aking asawa. Nanginginig ang boses ni Ginang Rosa nang sabihin niyang pumunta nga raw si Mateo upang kunin ang mga gamit ni Leo at pinag-uusapan daw nila kung gaano kabuting bata si Leo noong nabubuhay pa ito. Alam kong nagsisinungaling siya. Nakikita ko ang malamig na pawis na tumutulo sa noo ni Ginang Rosa. Nakikita ko ang kanyang mga kamay na nanggigigil sa paglukot ng laylayan ng kanyang palda hanggang sa mamutla ang kanyang mga daliri. Siya ay pinagbabantaan. Mahigpit akong inakbayan ni Mateo. Masyadong mahigpit hanggang sa makaramdam ako ng sakit. Inaya niya akong umuwi, sinasabing hindi makabubuti sa amin na magtagal sa lugar na nagpapaalala sa aming kalungkutan. Kinuha niya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa na naglalaman daw ng mga aklat pangkulay at panulat ni Leo. Sa isang napakabilis at maingat na galaw, isinilid ni Mateo ang maliit na itim na bagay na hawak niya kanina sa bulsa ng kanyang pantalon. Akala niya ay hindi ko nakita, ngunit malinaw itong nahagip ng aking mga mata. Bago kami lumabas, naglakad si Mateo ng pauna patungo sa pintuan. Sa isang napakaikling pagkakataon na iyon, kumuha ng tiempo si Ginang Rosa, mabilis siyang humakbang palapit sa akin. Nagkukunwaring inaayos ang aking kwelyo na bahagyang nakatupi. Ang kanyang malamig na kamay ay dumampi sa aking leeg at naramdaman ko ang pagpasok niya ng isang maliit at nakatuping piraso ng papel sa loob ng bulsa ng aking damit. Tinitigan niya ako ng malalim. Isang tingin na nagpapahiwatig ng paghingi ng saklolo at kasabay nito ay isang matinding babala. Gumalaw ang kanyang mga labi ng walang tunog, bumubuo ng isang salita, tumakbo, pabilis ng pabilis ang pintig ng aking puso. Sinubukan kong mag-asal ng normal, tumango ng marahan sa kanya bilang pasasalamat. Lumingon si Mateo, nakatingin sa amin ng may pagdududa. Tinanong niya kung ano ang aming pinag-uusapan. Mabilis akong sumagot na pinapayuhan lamang ako ni Ginang Rosa na maging matatag. Mukhang nakontento naman si Mateo sa sagot na iyon. Pagkatapos ay hinila ang aking kamay upang lumabas na ng silid. Iniwan namin si Ginang Rosa na mag-isa roon. Nakatayo sa gitna ng tahimik na silid na parang isang estatwa na handang matunaw dahil sa init ng matinding takot. Ang paglalakbay pauwi sa loob ng sasakyan ay tila isang paglalakbay patungo sa bitayan. Tahimik na nagmamaneho si Mateo, paminsan-minsan ay pinupunasan ang kanyang mga mata na tila nagpupunas ng luha. Nagpatugtog siya ng malungkot na musika, ang uri ng musika na madalas niyang pinakikinggan kapag nais niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit para sa akin, ang musika na iyon ay parang tugtog sa isang punerarya. Nakaupo ako sa upuan ng pasahero, nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na lalong lumalakas habang humahampas sa salamin. Kinapan ng aking kamay ang bulsa ng aking damit. Tinitiyak na naroon pa rin ang maliit na papel. Gusto ko na itong basahin ngayon din.
ngunit natatakot akong makita ni Mateo. Sinulyapan ko siya mula sa gilid ng aking mga mata. Ang lalaking 10 taon ko ng asawa ay biglang naging tila isang estranghero. Inalala ko ang lahat ng mga pangyayari sa mga nakalipas na buwan. Si Leo na palaging dumadaing ng sakit ng tiyan. Si Leo na laging nanghihina at nakakatulog. At si Mateo na laging nagpipilit na siya ang mag-aasikaso sa pagpapainom ng mga gamot ni Leo. Si Mateo na palaging nagbabawal sa akin na dalhin si Leo sa ibang manggagamot, na sinasabing ang aming pampamilyang manggagamot na pamangkin pala sa pinsan ni Ginoong Ramon ang pinaka nakakaunawa sa kondisyon ng aming anak. Ang mga pira-pirasong palaisipang iyon ay nagsimulang mabuo sa aking isipan, lumilikha ng isang nakapangingilabot na larawan. Pagdating namin sa bahay, tahimik na ang paligid. Karamihan sa mga bisita ay umuwi na. Iilan na lamang sa mga malalapit na kamag-anak ang nag-aayos ng mga upuan sa bakuran. Agad akong nagdahilan na labis ang sakit ng aking ulo at nais ko nang matulog. Inalok ako ni Mateo na ipagtitimpla niya ako ng mainit na tsaa, ngunit tinanggihan ko. Sinabi kong kailangan ko lamang ng tulog. Pumasok ako sa aming silid, ikinandado ang pinto at isinandal ang aking likod doon. Mabilis ang aking paghinga. Hinintay ko hanggang sa marinig kong papalayo ang mga hakbang ni Mateo patungo sa kusina. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ko ang maliit na papel mula sa aking bulsa. Ang papel na iyon ay isang punit mula sa kwaderno ng paaralan. Ang sulat ay hindi maayos at mukhang isinulat ng labis na nagmamadali, marahil ng mga oras na naglalakad ako sa pasilyo. Binasa ko ito sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng lampara sa gilid ng kama. Hindi inatake sa puso ang anak mo. Pinalitan ang gamot niya ng lason. Tingnan mo ang laruang oso sa kwarto ni Leo. Nag-iwan siya ng mensahe. Mag-ingat ka, napakapanganib ng asawa mo. Gumuho ang aking mundo. Hindi na nakayanan ng aking mga tuhod na suportahan ang aking bigat at napabagsak ako sa malamig na sahig. Kinuha mula sa akin si Leo, hindi dahil sa sakit. Siya ay pinaslang. At ang pumatay sa kanya ay nasa loob mismo ng bahay na ito, nagtitimpla ng tsaa sa kusina. Nagkukunwaring isang nagdadalamhating ama. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay biglang naging isang nagliliyab na puot. Natuyo agad ang aking mga luha. Hindi ako dapat umiyak ngayon. Kailangan kong patunayan ang katotohanan ito. Tumayo ako at palihim na naglakad patungo sa silid ni Leo. Nakatabi lamang ng aming silid. Nakasara ng mahigpit ang pinto. Binuksan ko ito ng marahan. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango at pulbos ng bata ay nanunuot pa rin sa loob. Ang kwartong ito ay katulad pa rin ng dati, bago niya ito iwan, puno ng mga laruan, mga poster sa dingding, at mga aklat pambata. Sa ibabaw ng kanyang kama ay nakaupo ang isang malaking kulay kape na laruang oso na palaging niyayakap ni Leo kapag natutulog. Regalo ko iyon sa kanya noong kanyang kaarawan, 2 taon na ang nakararaan. Nilapitan ko ang laruan. Nanginginig ang aking mga kamay. Nang hawakan ko ang malambot na balahibo nito, kinapa ko ang bahagi ng tiyan, naghahanap ng anumang kakaiba. May tahi na medyo magaspang sa likurang bahagi ng laruan, tila ba binuksan at tinahing muli ng padalos-dalos ng isang bata. Naalala kong natutong manahi si Leo sa kanyang paaralan. Gamit ang isang maliit na gunting na nasa ibabaw ng kanyang mesa, maingat kong tinanggal ang tahi. Sa loob ng tiyan ng laruan, nakasingit sa pagitan ng mga puting bulak, nakuha ko ang isang maliit na aparatong pan-record ng boses. Ito ang laruang ibinigay sa kanya ni Carlos, ang aking matalik na kaibigan. Mahilig kasing magkunwaring investigador si Leo. Pinindot ko ang aparatong iyon habang pinagpapawisan ng malamig ang aking mga daliri. Narinig ko ang boses ni Leo, mahina at garalgal. Nay, sumasakit po ulit ang tiyan ko pagkatapos akong painumin ni tatay ng gamot na kulay pula. Sobrang pait po. Iba doon sa gamot na binibigay niyo po sa akin. Natatakot po akong sabihin sa inyo, baka magalit na naman si tatay tulad dati. Sabi niya pampalakas daw ito. Pero bakit lalo akong nagkakasakit? Pagkatapos ay narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa record na iyon at ang mabibigat na yabag na lumalapit. Kay Mateo ang mga hakbang na iyon. May kausap siya sa telepono at malinaw na malinaw itong nakarecord. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Ramon. Tinaasan ko na ang dami ng lason. Hindi aabot ang batang iyan hanggang sa susunod na linggo. Kapag nawala siya, mapupunta ang mana ng lolo niya sa akin bilang kanyang tagapag-alaga. Hahatiin natin ito tulad ng napag-usapan. Siguraduhin mo lang na nakapangalan na sa akin ang titulo ng lupa ng inyong lupon. Natapos ang recording. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi.
Tinakpan ko ang aking bibig upang pigilan ang isang malakas na tili. Nanginginig ng matindi ang buong katawan ko. Pinatay ng sarili kong asawa ang aming anak para sa pera. Binalak nila ito ng pinuno ng paaralan. Mga halimaw sila na nagaanyong tao. Biglang gumalaw ang seradura ng pinto ng silid ni Leo. May sumusubok na buksan ito mula sa labas, ngunit mabuti na lamang at naikandado ko ito mula sa loob. Elena, narinig ko ang boses ni Mateo sa kabilang panig ng pinto. Ang kanyang tono ay hindi na malambing. Mabigat ang kanyang boses, puno ng paghihinala at nagbabadyang panganib. Bakit nakakandado ang pinto? Nasa loob ka ba? Buksan mo ito, Elena. Alam kong hindi ka patulog. Ang pagkatok niya sa pinto ay palakas ng palakas. Buksan mo ang pinto. Huwag mong hintaying sirain ko ito. Pabilis ng pabilis ang pagkalampag ni Mateo sa pintuan ng silid ni Leo. Ang bawat paghampas niya ay tila martilyong bumabaon sa aking dibdib, nakikisabay sa ligaw na pagtibok ng aking puso. Ang matibay na kahoy ng pinto ay nagsimulang lumagitnit, sumusuko sa nag-aalab na galit ng isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng aking asawa. Sumisigaw siya. Tinatawag ang pangalan ko sa isang tonong hindi ko pa narinig sa buong buhay ko. Isang nakakabinging iyak ng kapraningan at dalisay na kasamaan. Batid kong sa sandaling bumigay ang pintuang iyon, ang aking buhay ay magtatapos sa mismong silid kung saan inutay-utay niyang patayin ang aming anak. Niyakap ko ng mahigpit ang laruang oso ni Leo. Tila ba ang walang buhay na bagay na ito ang magsisilbing kalasag ko laban sa kamatayan. Ang maliit na aparatong naglalaman ng katotohanan ay naibulsa ko na ng malalim sa aking damit. Ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo ngayon, ang kaisa-isang sandata na hawak ko upang makamit ang katarungan. Mabilis na nag-isip ang aking nagkakagulong utak. Wala akong ibang daanan kundi ang bintana. Nasa ikalawang palapag ang silid ni Leo, ngunit naalala ko ang matandang puno ng mangga na nakatanim sa gilid ng aming bahay. Ang mga malalaking sanga nito ay umaabot malapit sa maliit na balkonahe ng silid na ito. Dati-rati ay palagi kong pinapagalitan si Leo dahil mahilig siyang umakyat sa punong iyon, isang kapilyuhan na nagdudulot sa akin ng labis na pag-aalala. Ngunit ngayon, ang mismong punong iyon ang tanging magdudugtong sa aking buhay. Tumakbo ako patungo sa bintana, nanginginig ang mga daliri nang buksan ko ang trangka at itinulak ng malakas ang mga salamin. Ang malamig na hanging gabi, na may kasamang malalakas na patak ng ulan, ay walang awang humampas sa aking mukha. Nanunuot sa buto ang lamig. Ang ulan ay lumikha ng isang makapal na kortina ng tubig na nagpalabo sa aking paningin. Ngunit ang mga umuugong na kulog sa kalangitan ay nakatulong upang tabunan ang ingay ng aking pagtakas. Sa aking likuran, narinig ko ang malakas na pagkapunit ng kahoy. Ang seradura ng pinto ay tuluyan ng nasira. Wala na akong oras upang magdalawang isip. Sumampa ako sa pasamano ng balkonahe at kinapa ng aking mga paa ang madulas at basang sanga ng puno ng mangga. Ang takot ko sa matataas na lugar na palaging nagpaparalisa sa akin ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalakas na likas na udyok na mabuhay. Tumalon ako ng bahagya at mahigpit na kumapit sa isang makapal na sanga. Gumasgas ang magaspang na balat ng puno sa aking mga palad hanggang sa magdugo ang mga ito, ngunit kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang anumang daing. Ang aking mahabang damit na basang-basa sa ulan ay sumabit sa isang maliit na sanga. Pinabagal ang aking pagbaba sa mga sandaling bawat segundo ay napakahalaga. Buong lakas kong hinila ang tela hanggang sa marinig ko ang pagkapunit nito. Wala na akong pakialam sa damit na ito. Ang mahalaga ay makababa ako sa lupa. Eksaktong paglapat ng aking mga paa sa maputik na damuhan sa tagiliran ng bahay, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa itaas. Tuluyan nang nabuksan ang pinto ng silid ni Leo. Tumingala ako sandali at nakita ko ang anino ni Mateo na nakatayo sa hamba ng pinto. Tumakbo siya patungo sa balkonahe, inilabas ang kanyang ulo at sumilip sa madilim na gabi. Tinakpan ko ng mahigpit ang aking bibig at idinikit ang aking buong katawan sa malapad na puno ng mangga, pinipigil ang aking paghinga. Biglang kumidlat, nagbigay ng panandali ang liwanag sa buong bakuran. Kung tumingin lamang si Mateo sa ibaba, ng mga oras na iyon, tiyak na tapos na ang lahat para sa akin. Ngunit tila naging kakampi ko ang malakas na buhos ng ulan upang labuhin ang kanyang paningin. Sumigaw siya ng malakas, isang nakakakilabot na hiyaw ng pagkabigo bago siya mabilis na bumalik sa loob ng silid. Marahil ay inisip niyang nagtatago lamang ako sa loob ng aparador o sa banyo. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Nakayapak, nanginginig sa lamig at balot ng putik,
Palihim akong tumakbo sa gilid ng pader, patungo sa maliit na tarangkahan sa likuran ng aming bahay. Alam kong sa sandaling mapagtanto ni Mateo na wala ako sa loob ng bahay, mag-uutos siya ng paghahanap sa tulong ng mga guwardiya ng aming subdibisyon o ng mga bayarang tauhan ng kanilang lupon. Napakaraming koneksyon ni Ginoong Ramon, at hindi ko alam kung sino ang maaari kong pagkatiwalaan sa lugar na ito. Ang bawat anino ng puno ay tila isang kaaway na nag-aabang. Ang aking paghinga ay kinakapos, humahalo sa mga hikbi na pilit kong pinipigilan. Ang imahe ng nakangiting mukha ni Leo, ang tanging nagbigay sa akin ng kakaibang lakas upang patuloy na tumakbo sa gitna ng unos. Iniiwan ang bahay na dapat sana ay aking kanlungan, ngunit ngayon ay naging pugad ng isang mamamatay tao. Nakalabas ako sa maliit na pinto na madalas gamitin ng aming hardinero. Madilim at walang tao sa kalsada sa likod ng aming subdivision. Patuloy akong tumakbo ng hindi lumilingon, patungo sa pangunahing lansangan na may layong 2 kilometro. Nag-vibrate ang aking telepono na basang-basa sa loob ng aking bulsa, ngunit hindi ko ito sinagot. Tiyak na si Mateo iyon. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa pakiramdam ko ay sasabog na ang aking mga baga. Sa tapat ng isang saradong karinderya, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang poste, huminto ako upang habulin ang aking hininga. Kinuha ng aking nanginginig na mga kamay ang telepono. May 10 tawag na hindi ko nasagot mula kay Mateo. Binaliwala ko iyon at hinanap ang isang pangalan sa listahan ng aking mga kakilala. Carlos. Si Carlos ay matalik kong kaibigan mula pa noong kami ay nasa mataas na paaralan. Siya ay isang periodistang nag-iimbestiga ng mga maiinit na isyu sa lipunan, kilala sa kanyang katigasan ng ulo at tapang na kalabanin ang mga makapangyarihang tao. Siya lamang ang kaisa-isang tao na alam kong maaari kong lapitan ngayon. Pinindot ko ang tawag, nagdarasal sa kalangitan na sana ay hindi pa siya natutulog. 2 beses na tumunog ang linya, bago sumagot ang garalgal at inaantok na boses ni Carlos. Hindi ko na nagawang magpaliwanag ng mahaba. Sa boses na pinipiga ng pag-iyak at takot, bumulong lamang ako. Carlos, tulungan mo ako. Pinatay ni Mateo si Leo. Nakatakas ako. Sunduin mo ako ngayon din malapit sa gasolinahan sa pangunahing lansangan. Huwag ka munang magtanong. Bilisan mo. Pinatay ko agad ang tawag bago pa man makapagsalita si Carlos at tuluyan kong pinatay ang aking telepono upang hindi na matunton ni Mateo ang aking kinaroroonan. Umupo ako sa madilim na sulok ng karinderya, yinakap ang aking mga tuhod at naghintay sa gitna ng nakamamatay na takot. Bawat ilaw ng sasakyan na dumaraan ay nagpapahinto sa tibok ng aking puso sa takot na baka iyon ang malaking sasakyan ni Mateo. Ang 15 minuto ay tila naging 15 taon. Hanggang sa isang lumang kotseng kulay abo, ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Bumaba ang bintana nito. Nagpakita sa nag-aalalang mukha ni Carlos. Walang sabi-sabi, mabilis akong pumasok sa upuan ng pasahero sa harapan at inikandado ang pinto. Nanlalaki ang mga mata ni Carlos nang makita ako. Tiyak na nakakapanlumo ang aking hitsura. Basang-basa, puno ng putik, gulanit ang damit, at kasing putla ng isang bangkay. Walang itinanong si Carlos. Agad niyang inapakan ang silinyador, pinaandar ang sasakyan nang mabilis palayo sa aming lugar. Nabasa niya sa aking mga mata na ang sitwasyong ito ay hindi lamang isang simpleng away mag-asawa. Sa loob ng mainit na sasakyan, hindi ko na makontrol ang panginginig ng aking katawan. Hindi lamang ito dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa paghupa ng tindi ng aking emosyon na nag-iwan ng matinding pagod at trauma. Inabot sa akin ni Carlos ang kanyang makapal na jacket na nasa likurang upuan. Isang kamay lamang ang gamit niya sa pagmamaneho, habang ang kaliwang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa aking nagyayelong mga daliri. Sinusubukang ipasa sa akin ang kanyang lakas. Nagsimula akong magkwento. Mula sa nakakikilabot na tawag ni Ginang Rosa, ang tagpo sa loob ng paaralan, ang tunay na mukha ni Mateo, hanggang sa natagpuan kong recording sa loob ng laruang oso ng aking anak. Bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay kasing sakit ng pagluwa ng mga basag na salamin. Nang iparinig ko sa kanya ang boses ni Leo at ang usapan ni na Mateo at Ginoong Ramon, biglang kinabig ni Carlos ang manibela sa gilid ng kalsada at padabog na inihinto ang sasakyan. Namumula ang kanyang mukha sa nag-uumapaw na galit at nag-igting ang kanyang panga. Pabalang niyang hinampas ang manibela, nagmura ng malutong laban kina Mateo at Ginoong Ramon. Pinakinggan muli ni Carlos ang recording ng buong pag-iingat.
Bilang isang periodista, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon gamit ang lohika kahit na kumukulo ang kanyang dugo. Sinabi niyang napakalakas ng ebidensyang ito, ngunit napakadelikado rin. Hindi ordinaryong tao si Ginoong Ramon. Mayroon siyang malawak na impluwensya sa aming lungsod at tiyak na may mga hawak siyang matataas na opisyal sa kapulisan. Kung magpapadalos-dalos kami at pupunta sa pinakamalapit na presinto, maaaring mawala ang ebidensyang ito o mas malala. Baka patahimikin kami bago pa man kami makapagbigay ng pahayag. Nagpasya si Carlos na dalhin ako sa isang ligtas na lugar, isang lumang paupahang bahay na pag-aari ng kanyang yumaong tiyuhin sa gilid ng lungsod, isang lugar na walang nakakaalam kahit ang kanyang sariling pamilya. Iyon ang magiging pansamantala naming taguan upang magplano. Habang kami ay nasa biyahe, binuksan ni Carlos ang radyo upang basagin ang nakakasakal na katahimikan sa loob ng sasakyan. Isang balita sa hating gabi ang umeere. Sa una, ito ay tungkol lamang sa daloy ng trapiko. Ngunit biglang nagbasa ang tagapagbalita ng isang nakakagimbal na ulat na nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo. Natagpuan daw ang dugo ang katawan ng isang babae sa sementadong bakuran ng isang mababang paaralan. Ang biktima ay kinilalang isang guro. Ang paunang hinala ng mga awtoridad, ang biktima ay nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ikatlong palapag ng gusali. Nagdilim ang buong paligid ko. Sumigaw ako ng malakas sa loob ng sasakyan. Isang iyak na nagmumula sa kailaliman ng aking kaluluwa, si Ginang Rosa. Pinatay nila siya. Pinatay siya ni Mateo at Ginoong Ramon. Ang salitang nagpatiwakal ay ang pinakamasamang kasinungalingan na narinig ko sa buong buhay ko. Imposibleng magpakamatay si Ginang Rosa. Kapag bibigay niya lamang sa akin ng babala, gusto niyang iligtas si Leo. Gusto niyang lumabas ang katotohanan. At dahil sa pagtulong sa akin, nagbayad siya gamit ang sarili niyang buhay. Ang pambihirang bigat ng pananalig ay humampas sa aking dibdib. Mas masakit pa kaysa sa mismong kamatayan. Kung dumating lamang sana ako ng mas maaga, kung nagawa ko lamang siyang isama sa pagtakas ko kanina. Ngunit iniwan ko siyang mag-isa, kasama ang halimaw na iyon. Umiyak ako ng humahagulgol, pinaghampas ang unahan ng sasakyan. Muling inihinto ni Carlos ang sasakyan. Sa pagkakataong ito, hinila niya ako, at niyakap ng mahigpit, hinayaan akong ibuhos ang lahat ng kalungkutan, takot, at pag-uusig sa sarili na hindi ko na makayanan. Ngunit sa gitna ng pag-iyak na iyon, may isang bagay sa loob ko na tuluyang nagbago. Ang kalungkutan na kanina ay nagpapahina sa akin ay dahan-dahang tumigas, naging isang bagay na malamig, matalim, at walang awa. Tumaas ang aking mukha, huminto sa pagpatak ang aking mga luha. Kumalas ako sa pagkakayakap ni Carlos at tumanaw sa madilim na kalsada sa aming harapan. Naalala ko ang huling tingin ni Ginang Rosa, ang tingin na nagmamakaawa sa aking tumakbo at lumaban. Hindi maaaring mapunta sa wala ang kanyang pagkamatay. Hindi maaaring mabalewala ang pagkamatay ni Leo. Akala nila ay mabubura nila ang lahat ng bakas sa pamamagitan ng pagpatay sa mga saksi at paggawa ng mga pekeng balita. Nagkakamali sila ng malaki. May iniwan silang isang tao. Ako, isang ina na wala nang dapat ikatakot dahil nakuha na nila ang lahat sa kanya. Lumingon ako kay Carlos gamit ang isang bagong paningin. Ang tingin ng isang babaeng handang sunugin ang buong mundo para makamit ang katarungan. Nagsalita ako sa isang kalmadong boses na nakakapangilabot pakinggan. Kailangan nilang magbayad, Carlos. Hindi sa pamamagitan ng pagkakulong, masyadong madali iyon. Gusto kong sirain ang kanilang buhay hanggang sa kaibuturan nito, tulad ng ginawa nilang pagsira sa aking buhay. Gusto kong maramdaman nila ang takot na naramdaman ni Leo at ni Ginang Rosa. Tinitigan ako ni Carlos. Nang makita niya ang matinding pagbabago sa akin, marahan siyang tumango. Sumasang-ayon sa isang tahimik na sumpaan sa pagitan naming dalawa. Hindi kami pupunta sa pulisya ngayong gabi. Lalaruin namin ang kanilang sariling laro. Kailangan namin ng pisikal na ebidensya. Ang recording ng boses ay madaling baligtarin ng mga magagaling at bayarang abogado ni Ginoong Ramon sa korte. Sasabihin nilang peke iyon o inedit. Kailangan namin ang bote ng lason. Ang gamot na ipinalit ni Mateo. Sigurado akong naroon pa iyon sa isang tabi. Dahil si Mateo ay isang taong mayabang at mapagmalaki sa kanyang katalinuhan, tiyak na itatago niya iyon bilang isang tropeo ng kanyang tagumpay, o kaya naman ay hindi pa niya nakukuha ang pagkakataong itapon iyon, dahil naging abala siya sa paghahanap sa akin. Kinabukasan, sa loob ng maliit at maalikabok na paupahang bahay na iyon, binuo namin ang aming plano. Hindi ko na itinuturing ang aking sarili bilang isang biktima. Ako na ngayon ang mga ngaso.
Nakatayo ako sa harap ng basag na salamin sa banyo. Gamit ang isang kinakalawang na gunting, walang pag-aalinlangan kung ginupit ang aking mahaba at tuwid na buhok hanggang sa leeg. Tinapon ko ang aking itim na bestida at isinuot ang isang kupas na uniforme ng tagalinis, isang asul na kamiseta na medyo malaki sa akin, na nakuha ni Carlos mula sa mga lumang gamit ng kanyang tiyuhin. Ang mahina at masunuring si Elena ay namatay na kagabi kasama ng kanyang anak. Ang nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang ina na walang ibang laman ang dibdib, kundi isang nagliliyab na paghihiganti. Nakahanda na ang peking pagkakakilanlan na ginawa ni Carlos. Papasukin ko ang mataas na gusali ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Mateo. Hahanapin ko ang brilyanteng ebidensya na magbabaon sa kanila sa impyerno. Ngunit paano kung makilala ako ng mga nakabantay roon? Paano kung magkasalubong kami ni Mateo sa loob ng kanyang sariling teritoryo? Nang umagang iyon, ang kalangitan ng Maynila ay nababalot ng makapal at abong ulap, tila nakikidalamhati sa aking sinapit o marahil ay sadyang nagkukubli sa malaking plano na aming inihahanda. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo ng lumang paupahang bahay ni Carlos, pinagmamasdan ang refleksyon ng isang mukhang halos hindi ko na makilala. Ang aking buhok na dati ay mahaba at maayos ay nakatago na ngayon sa ilalim ng isang kupas na asul na panyo na itinali ko sa aking ulo, isang karaniwang ayos ng mga manggagawang ayaw maabala ng nakalugay na buhok habang naglilinis. Nakasuot ako ng maluwag na uniforme ng tagalinis na may kulay na mapusyaw na asul at may nakasabit na peking pagkakakilanlan sa aking dibdib na ginawa ni Carlos kagabi. Ang pangalan ko sa card na iyon ay hindi Elena, kundi Rosaura. Ang aking maputlang mukha ay tinakpan ko ng kaunting pulbos na hindi pantay ang kulay at nagsuot ako ng makapal na salamin sa mata na nagpalit ng hugis ng aking mga mata. Ang mahina at madaling maiyak na si Elena, ang masunuring asawa ng isang matagumpay na negosyante, ay namatay na kagabi kasama ng kanyang anak. Ang nakatayo ngayon sa aking harapan ay isang ina na walang ibang kinakapitan kundi ang nagliliyab na puot sa kanyang dibdib. Ipinarkada ni Carlos ang kanyang sasakyan, 2 kanto ang layo mula sa matayog na gusali ng kumpanya na pag-aari ng lupon ni na Ginoong Ramon, ang mismong lugar kung saan nagtatrabaho si Mateo bilang isang mataas na tagapamahala. Ang aming plano ay simple ngunit nangangailangan ng labis na pag-iingat. Tuwing araw ng Biyernes, mayroong mga karagdagang tagalinis mula sa ibang ahensya na kinukuha ang gusali upang magsagawa ng malawakang paglilinis bago sumapit ang katapusan ng linggo. Ginamit ni Carlos ang kanyang galing sa computer upang pasukin ang listahan ng mga tauhan at isiningit ang aking peking pangalan doon. Ang tungkulin ko ay makapasok sa pinakamataas na palapag kung saan mahigpit ang seguridad at hanapin ang pisikal na ebidensya ng lason sa loob ng kaha de yero sa opisina ni Mateo. Pareho naming inisip ni Carlos na tiyak na ililipat ni Mateo ang mga mahahalagang bagay doon dahil hindi naligtas ang aming bahay pagkatapos kong makatakas. Malamang ay iniisip ni Mateo na babalik ako sa bahay upang maghanap ng ebidensya, kaya ang kanyang opisina ang pinakaligtas na taguan para sa kanyang maruming isip. Naglakad ako ng nakayuko, itinutulak ang isang maliit na kariton na naglalaman ng mga panlinis, basahan, at balde. Sumabay ako sa mga tunay na tagalinis na pumapasok sa likurang pintuan ng gusali. Bumabayo ng malakas ang aking dibdib sa tuwing makakasalubong ko ang mga unipormadong guwardiya. Natatakot akong baka mamukhaan nila ang asawa ng kanilang amo. Ngunit napagtanto ko na ang mga taong nasa kapangyarihan at ang mga nagbabantay sa kanila ay hindi talaga tumitingin sa mga maliliit na manggagawang tulad namin. Para sa kanila, kami ay mga anino lamang na naglilinis ng kanilang mga dumi. Wala kaming mukha, wala kaming pagkakakilanlan. Madali akong nakalusot sa pagsusuri ng seguridad sa ibaba. Dinala ako ng asensor ng mga manggagawa paakyat sa 12 palapag, ang palapag kung saan naroon ang opisina ni Mateo. Ang pasilyo roon ay tahimik at napakalamig, nababalutan ng makapal na alpombra na sumisipsip sa tunog ng aking mga hakbang. Ang amoy ng pampabango ng kwarto na may halong sampaguita at lavender ay pumasok sa aking ilong. Iyon ang mismong amoy na palaging nakakapit sa mga damit ni Mateo tuwing umuuwi siya galing sa trabaho. Isang matinding pagduduwal ang biglang umatake sa aking sikmura. Nagpapaalala sa akin sa kaplastikan ng lalaking iyon. Itinulak ko ang aking kariton patungo sa malaking dobleng pintuan na may nakasulat na pangalan ni Mateo. Nakakandado ang pinto, ngunit binigyan na ako ni Carlos ng isang kinopyang card na pambukas ng pinto na nakuha niya mula sa mga datos ng isang pabayang tauhan ni Mateo.
Naging berde ang maliit na ilaw sa gilid ng pinto at bumukas ito kasabay ng isang mahinang tunog. Napakalaki, marangya at napakalamig ng opisinang iyon. Ang malaking litrato ng aming pamilya, ako, si Mateo, at si Leo ay nakasabit pa rin ng pagkalaki-laki sa pader sa likuran ng kanyang mesa. Ang pagkakita sa inosenteng ngiti ni Leo sa litratong iyon ay tila kumurot at nagpasikip sa aking paghinga. Ipinaskil ni Mateo ang litratong iyon hindi dahil sa pagmamahal, kundi bilang isang maskara upang bumuo ng isang imahe ng huwarang ama sa harap ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Sa likod ng isang malaking nakakuwadrong sining sa kaliwang dingding, alam kong mayroong nakatagong kahadiyero. Nanginginig man ang aking mga kamay, mabilis at maingat kong ibinaba ang kuwadro at tumambad sa akin ang pindutan ng kahadiyero. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking sarili. Ang mga numero para mabuksan iyon ay ang kaarawan ni Leo. Pinindot ko ang mga numero, Marso 17, umilaw ang berdeng ilaw, at dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan ng kaha. Bumilis ang tibok ng aking puso sa pag-asang makikita ko ang bote ng lason. Ngunit nang silipin ko ang loob, walang anumang bote ng gamot doon. Ang tanging naroon ay mga patong-patong na papeles, mga titulo ng lupa, mga kumpol ng malalaking halaga ng salapi, at 2 peking pasaporte na may mukha ni Mateo, ngunit may ibang pangalan. Matinding pagkadismaya ang humampas sa akin, ngunit alam kong hindi ako maaaring sumuko. Nagsimula akong kumuha ng mga litrato ng mga dokumentong iyon gamit ang isang napakaliit na kamera na itinago ni Carlos sa butones ng aking uniforme. Ang mga dokumentong iyon ay malinaw na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng mga ari-arian ng lupon patungo sa pansariling pangalan ni Mateo, isang matibay na ebidensya ng katiwalian at pagnanakaw. Ngunit hindi pa ito sapat upang patunayan ang pamamaslang sa aking anak. Biglang may narinig akong mga hakbang at malambing na tawanan mula sa labas ng pasilyo, papalapit sa pinto ng opisina. Nanlamig ang buong katawan ko sa gulat at takot. Agad kong isinara ang kahadiyero at mabilis na isinabit muli ang kuwadro na bahagyang tumabingi dahil sa aking pagmamadali at mabilis na dinampot ang aking basahan. Nagtago ako sa likuran ng isang napakalaki at mahabang upuan sa sulok ng silid, nagkukunwaring nagpupunas ng alikabok sa mga paa ng mesa. Eksaktong pagbukas ng pinto, pumasok si Mateo na sinusundan ng isang maganda at nakakabighaning babae na nakasuot ng maikling palda. Si Clara, ang kanyang personal na kalihim. Pinigil ko ang aking hininga, sinusubukang paliitin ang aking katawan sa dilim ng likuran ng upuan. Hindi nila napansin ang presensya ko dahil ang pwesto ng upuan ay nakatalikod sa pinto at natatakpan pa ng isang mataas na kabinet. Ang mga sumunod kong narinig ay nagpakulo sa aking dugo hanggang sa aking utak. Hindi man lang mukhang nagdadalamhati si Mateo. Sa halip, tumatawa pa siya ng malakas habang nagsasali ng alak sa 2 baso. Umupo si Clara sa gilid ng mesa ni Mateo. Nang walang anumang hiya, hinahaplos ang braso ng aking asawa. Pinag-uusapan nila ang pagkamatay ni Leo, na tila ba ito ay isang matagumpay na negosyo na kalulutas lamang. Pinuri ni Clara si Mateo dahil sa napakagaling nitong pag-arte noong araw ng libing. Sinabi niyang napakapanipaniwala ng pag-iyak ni Mateo hanggang sa puntong maging si Ginoong Ramon ay namangha. Tumawa ng may pagmamalaki si Mateo, sinasabing ang pag-alis sa maliit na pabigat na iyon ang pinakamagandang hakbang para sa kanilang kinabukasan. Tinawag niyang sakitin at walang kwentang bata si Leo, na umuubos lamang daw ng kanyang pera, at siyang pangunahing hadlang upang makuha niya ang napakalaking mana mula sa aking yumaong ama. Mahigpit na nakakuyom ang aking mga kamao hanggang sa bumao ng aking mga kuko sa aking mga palad. Ang hapdi na naramdaman ko sa aking mga kamay, ang tanging pumipigil sa akin upang hindi lumundag mula sa aking pinagtataguan, at sakalin silang dalawa hanggang sa malagutan sila ng hininga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kalmutin at sirain ang kanilang mga nakangiting mukha. Ngunit alam kong matatalo ako kung gagamit ako ng pisikal na lakas ngayon. Dahan-dahan kong kinapa ang maliit na aparatong pang-record na nasa aking bulsa at pinindot ito. Ang bawat kasuklam-suklam na salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay malinaw na naire-record. Pinag-uusapan nila ang kanilang nakaplanong bakasyon sa ibang bansa sa susunod na buwan kapag lumamig na raw ang issue at nakuha na nila ang pera. Pinagtawanan pa nila ang pagtakas ko kagabi. Tinatawag akong isang baliw at walang silbing asawa na tiyak na matatagpuan na lamang daw na palutang-lutang sa isang maduming ilog dahil sa matinding kalungkutan. Huwag kang mag-alala, mahal ko.
sabi ni Mateo habang hinahalikan ang noo ni Clara. Ang boses na dating nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan ay naririnig ko ngayon bilang isang nakakalasong ahas. Si Elena ay mahina. Kung wala ako, hindi niya kayang mabuhay. Kahit pa pumunta siya sa mga pulis, sino ang maniniwala sa kanya? Naayos na ni Ginoong Ramon ang lahat. Ang mga pulis, ang mga manggagamot na nagsuri sa bangkay, lahat sila ay hawak natin sa leeg. Ang bote ng lason na hinahanap niya ay naitapon ko na sa malaking pugon ng pagamutan kaninang umaga. Wala nang natirang bakas, tayo na ang panalo. Nang marinig ko iyon, naglaho ang aking pag-asang mahanap pa ang pisikal na ebidensya ng lason. Ngunit nakakuha naman ako ng isang bagay na mas mahalaga. Isang malinaw at buong pag-amin mula sa mismong bibig ng pumatay at ang pagbubunyag ng kanilang mga planong kinasasangkutan ng maraming makapangyarihang tao. Nang lumabas silang dalawa upang mananghalian, naghintay muna ako ng 10 minuto sa loob ng aking pinagtataguan habang tahimik na tumutulo ang aking mga luha na dulot ng labis na galit. Nang makasiguro akong tuluyan na silang nakaalis, lumabas ako sa opisinang iyon dala ang isang paghihiganti na mas malaki pa kaysa sa inaakala nila. Ngunit bago ako tuluyang umalis, nag-iwan ako ng isang maliit na mensahe. Kinuha ko ang paboritong kotseng laruan ni Leo na dala-dala ko sa aking bulsa mula pa kagabi. Ipinatong ko ito ng maingat sa pinakagitna ng mesa ni Mateo, sa ibabaw mismo ng kanyang mga maayos na papeles. Gusto kong malaman niya na ang multo ng kanyang nakaraan ay nakabalik na. Bumalik kami ni Carlos sa maliit na paupahang bahay. Bit-bit ang recording ng boses na dumurog sa aking puso, ngunit napakahalaga para sa aming laban. Pinakinggan ni Carlos ang usapan ni Mateo at Clara, at nakita ko kung paano namula ang kanyang mukha at nag-igting ang kanyang mga ugat sa leeg. Siya na palaging kalmado at nag-iisip gamit ang lohika, ay kinailangang lumabas sa maliit na balkonahe upang manigarilyo at pakalmahin ang kanyang sarili. Ang kasamaan ni Mateo ay hindi na lamang isang simpleng krimen. Sila ay mga demonyong nag-anyong tao. Gayunpaman, sumang-ayon si Carlos na ang ebidensyang ito, kahit gaano pa katibay sa paningin ng tao, ay madaling ibasura sa loob ng korte dahil nakuha ito sa paraang labag sa batas. Kailangan naming gumawa ng paraan upang sila mismo ang gumawa ng isang malaking pagkakamali sa harap ng maraming tao. Kailangan naming pag-awayin ang mga taong ito, at ang pinakamabisang mitsa upang magkamali ang isang kriminal ay ang matinding takot. Nang gabing iyon, sinimulan namin ang aming laban sa kanilang mga isipan. Kilala ko si Mateo. Siya ay isang taong naniniwala sa siyensya at lohika, ngunit mayroon siyang malalim na takot sa mga hindi maipaliwanag na bagay at sa karma, isang kahinaan na minsan niyang naikuwento sa akin noong bago pa lamang kaming kasal kahit palagi niya itong itinatanggi. Ginamit ni Carlos ang kanyang husay sa teknolohiya upang pasukin at kontrolin ang automatikong sistema ng aming bahay, ang bahay kung saan mag-isang natutulog ngayon si Mateo. Ang mamahaling sistema ng seguridad na ipinakabit ni Mateo upang protektahan siya mula sa labas ay siya naming gagamitin upang atakihin siya mula sa loob. Maaari naming kontrolin ang mga ilaw, ang pampalamig ng hangin, at maging ang mga nakatagong tagapagsalita ng musika sa bawat sulok ng bahay mula lamang sa computer ni Carlos. Nagsimula ang aming pananakot pagsapit ng hating gabi. Sa pamamagitan ng kamera ng seguridad sa sala na aming pinapasok, nakita ko si Mateo na nakaupo mag-isa at umiinom ng matapang na alak. Mukha siyang balisa at hindi mapakali. Tiyak na nakuha na niya ang kotseng laruan ni Leo sa kanyang mesa kaninang tanghali at patuloy itong bumabagabag sa kanyang isipan. Binigyan ko ng senyas si Carlos. Pinindot niya ang isang bagay sa kanyang computer. Ang malaking magarang ilaw sa gitna ng sala ng bahay ni Mateo ay nagsimulang pumatay sindi nang walang anumang regular na kumpas. Nagulat si Mateo at napatingala sa ilaw, nanlalaki ang mga mata sa pagdududa. Tumayo siya upang suriin ang mga pindutan sa pader, ngunit bumalik sa normal ang ilaw. Muli siyang umupo, pilit na kinukumbinsi ang sarili na isa lamang itong karaniwang problema sa kuryente. Ngunit makalipas ang 5 minuto, bigla naming ibinaba ang temperatura ng pampalamig ng hangin sa loob ng kanyang silid tulugan hanggang sa pinakamalamig nitong antas. Mula sa kamera ng kanyang silid, nakita ko si Mateo na nanginginig sa ilalim ng kanyang makapal na kumot habang natutulog. Pagkatapos ay dahan-dahan naming ipinarinig ang recording ng malutong na halakhak ni Leo. Ang masayang pagtawa ng isang inosenteng bata.
Ngunit dahil ipinarinig ito ng napakahina sa kalagitnaan ng madaling araw, lumikha ito ng isang umaalingaw-ngaw at nakakakilabot na epekto sa buong silid. Biglang napamulat si Mateo. Napabangon siya sa kanyang kama, mabilis na lumilingon sa kanan at kaliwa, hinahanap kung saan nagmumula ang boses na iyon. Sumigaw siya ng malakas, nanginginig ang boses, nagtatanong kung sino ang naroon. Pinatay namin ang tunog. Muling humiga si Mateo, ngunit hindi na muling sumara ang kanyang mga mata. Siya ay gising, alerto, at nababalot ng takot. Gabi-gabi naming ginawa ang ganitong mga kaganapan. Ngunit sa bawat paglipas ng gabi, lalo naming pinapatindi ang mga nangyayari. Hindi namin siya binibigyan ng pagkakataong makatulog ng maayos. Sinasadya naming ubusin ang kanyang lakas sa pisikal at mental na aspeto. Sa ikatlong gabi, gumawa kami ng isang hakbang na mas matindi. Habang naliligo si Mateo, ipinarinig namin ang recording ng pagdaing ni Leo, ang mismong boses ng bata habang namimilipit sa sakit dahil sa lasong ipinainom ng kanyang ama. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw sa makapal na pader ng banyo. Nataranta si Mateo at mabilis na tumakbo palabas ng banyo na tanging tuwalya lamang ang nakapulupot sa katawan. Nadulas siya sa basang sahig at bumagsak ng malakas. Namumutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding takot at kapraningan. Nagsimula siyang sumigaw, tinatawag ang pangalan ni Clara. Pinagbintangan niya ang kanyang babae na siyang gumagawa ng mga pananakot na ito dahil si Clara lamang ang bukod tanging may kakayahang pumasok sa bahay na iyon. Ang binhi ng pagkasira ng kanilang samahan ay nagsimula ng tumubo, ang nagiging praning na si Mateo ay nagsimula ng pagdudahan ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Ang pinakarurok ng aming plano ay magaganap sa gabi ng malaking salo-salo ng lupon na gaganapin sa Makalawa sa isang sikat at marangyang otel. Magbibigay ng talumpati si Ginoong Ramon at si Mateo ay nakatakdang tumanggap ng isang parangal bilang huwarang ama na patuloy na naglilingkod sa lupon sa kabila ng pagkawala ng kanyang anak. Ang titulo pa lamang ng parangal na iyon ay sapat na upang magpasuka sa akin sa sobrang pandidiri. Ito ang pinakamalaking entablado ng kanilang pagkukunwari at kasinungalingan at nagpasya kami ni Carlos na gawin ang entabladong ito bilang lugar ng kanilang panlipunang pagbitay. Ginamit ni Carlos ang lahat ng kanyang koneksyon upang makapasok sa sistema ng malaking telon at palabas sa loob ng bulwagan ng otel. Naghanda kami ng isang maikling palabas. Hindi isang video ng mga masasayang alaala tulad ng kanilang inaasahan, kundi isang nakakagimbal na pagpapakita ng katotohanang pilit nilang ibinabaon. Nakahanda na ang lahat, at naghihintay na lamang kami na tumapak sila sa mismong patibong na aming inilatag. Ngunit magiging sapat ba ang lahat ng ito upang pagbayarin sila o may mangyayaring hindi namin inaasahan sa gabi ng parangal? Sumapit ang gabi ng inaabangang malaking salo-salo para sa kawanggawa na inorganisa ng lupon ni Ginoong Ramon. Ginanap ito sa isang tanyag at marangyang otel sa sentro ng Maynila. Mula sa aming inupahang malaking sasakyan na nakaparada sa madilim na bahagi ng labas ng otel, pinapanood namin ni Carlos ang bawat kaganapan sa pamamagitan ng mga nakakonektang aparatong pangkuhang larawan na palihim niyang nailagay sa loob ng bulwagan. Ang buong lugar ay napupuno ng mga kilalang tao sa lipunan, mga politiko at mga mayayamang negosyante na nakasuot ng kani-kanilang magagarbong kasuotan at barong Tagalog. Hindi nagtagal, dumating si Mateo. Kasama niya si Ginoong Ramon na bumabati sa mga panauhin nang may malapad at mapagkunwaring ngiti. Ngunit ang anyo ni Mateo ay malayong malayo sa kanyang dating tindig. Ang kanyang mga mata ay may malalaki at maiitim na bilog sa ibaba, halatang hindi nakatulog ng ilang gabi dahil sa aming walang tigil na pananakot. Ang kanyang mga pisngi ay lumubog, at ang kanyang paningin ay palipat-lipat na tila isang taong pinapangarap ng masasamang espiritu. Bawat tunog, bawat anino ay tila nagpapagulat sa kanya. Naroon din si Clara, na nakasuot ng isang mapulang bestida na hapit sa katawan, ngunit halatang naiinis siya dahil sa tuwing susubukan niyang lumapit kay Mateo, ay pabulong siyang sinisigawan at itinataboy nito. Ang lamat sa pagitan ng dalawang makasalanan ay malinaw na nakikita ng aking mga mata. Nagsimula ang programa. Umakyat si Ginoong Ramon sa entablado upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita. Pinupuri ang kanilang lupon at ang di umano ay kabutihang naidudulot nito sa mga kabataan. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawag niya ang pangalan ni Mateo upang tanggapin ang parangal bilang isang huwarang ama. Ang buong bulwagan ay napuno ng palakpakan
Naglakad si Mateo paakyat ng entablado. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang plake na gawa sa kristal. Tumapat siya sa mikropono, huminga ng malalim, at nagsimulang magsalita ng kanyang mga kasinungalingan. Sinabi niya kung gaano niya kamahal si Leo, kung gaano kasakit ang mawalan ng anak, at kung paano siya kumukuha ng lakas sa mga taong nakapaligid sa kanya upang patuloy na mabuhay. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang asido na tumutunaw sa aking pandinig. Tumingin ako kay Carlos at tumango. Ito na ang tamang panahon. Pinindot ni Carlos ang isang pindutan sa kanyang computer. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan na nagdulot ng mahinang pag-umol ng pagtataka mula sa mga panauhin. Ang malaking telon sa likuran ni Mateo na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ni Leo ay biglang naglabas ng nakakabinging ingay. Napatakip ng tainga ang mga tao sa gulat. Ang larawan sa telon ay naging kulay ng mapulang dugo at lumabas ang malalaking letra na tila isinulat gamit ang mismong dugo. Alam ko ang inyong ginawa. Binalot ng matinding katahimikan ang buong silid. Lumingon si Mateo sa telon at tuluyang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Kasunod nito, ang recording ng usapan nila ni Clara sa loob ng opisina ay umalingaw-ngaw sa buong utel gamit ang pinakamalakas na antas ng tunog. Ang mayabang na boses ni Mateo ay dinig ng lahat. Ang batang sakitin na iyon. Ang lason ay naitapon ko na. Wala nang natirang bakas. Tayo na ang panalo. Sabay-sabay na napasinghap ang daan-daang panauhin. Nagkatinginan sila ng may matinding pandidiri at takot. Tumili si Clara mula sa kanyang inuupuan. Sinubukang tumakbo ngunit tila naging halaya ang kanyang mga binti at siya ay napabagsak. Si Ginoong Ramon ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Namumula ang mukha dahil sa pinaghalong labis na galit at matinding kahihiyan. Nataranta si Mateo. Sumigaw siya sa mikropono, sinasabing ang lahat ng iyon ay kasinungalingan na may isang taong sumusubok na siraan ang kanyang pangalan. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng panunukso, sumbat, at galit ng mga taong naroon. Sa gitna ng kanyang kapraningan, nagtama ang paningin ni Mateo at ni Ginoong Ramon. Nakita ni Mateo na inutusan ni Ginoong Ramon ang kanyang mga guwardiya na palibutan siya, hindi upang protektahan siya, kundi upang hulihin siya at ilayo upang hindi tuluyang mantsahan ang pangalan ng kanilang lupon. Napagtanto ni Mateo na siya ay ilalaglag ng matandang buwitre at gagawing tanging dahilan ng lahat ng krimen. Ikaw, dinuro ni Mateo si Ginoong Ramon sa harap ng napakaraming tao. Ikaw ang nag-utos sa akin, ikaw ang nagplano ng pagnanakaw sa mana ng bata. Huwag kang magmalinis, Ramon. Kung masisira ako, isasama kita sa paglubog. Ang hindi sinadyang pag-amin na iyon ay mabilis na nakuhanan ng mga mamamahayag na inimbitahan upang takpan ang balita ng parangal. Sumiklab ang kaguluhan. Nagtulakan ang mga tao papalabas ng bulwagan, habang ang mga tagapagbalita ay pilit na lumalapit upang makakuha ng mas malinaw na pahayag. Mula sa loob ng aming sasakyan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinain na nila ang pain. Ang mga daga ay nagkakagatan na ngayon at kailangan na lamang naming maghintay ng tamang pagkakataon upang ibigay ang huling at pinakamalakas na hampas. Tuluyang naging isang malaking circus ang gabi ng parangal. Dahil sa pagkakagulo ng mga tao, nakahanap ng siwang si Mateo upang tumakas. Tumakbo siya patungo sa pintuan ng kusina ng otel, hinahabol ng mga guwardiya ni Ginoong Ramon at ng mga nagkakagulong mamamahayag. Naglaho siya sa dilim ng gabi, nagtatago tulad ng isang maruming hayop na naipit sa sulok. Sa kabilang banda, ginamit ni Ginoong Ramon ang kanyang yaman at kapangyarihan upang pansamantalang pigilan ang mga mamamahayag na ilabas agad ang buong ulat, ngunit alam kong ang pundasyon ng kanyang kaharian ay gumuho na. Ang pagsigaw ni Mateo sa entablado na nagtuturo kay Ginoong Ramon bilang utak ng pagnanakaw sa mana ay ang pinakamalaking alas namin. Ngunit hindi pa ito sapat upang ikulong sila ng panghabambuhay. Gagamitin ng mga bayarang abogado ni Ginoong Ramon ang katwiran na ang mga sinabing iyon ay gawa-gawa lamang ng isang amang nawalan ng katinuan dahil sa pagluluksa. Kailangan namin ng mas matibay na katibayan. Isang direktang paghaharap kung saan sila mismo ang aamin sa kanilang mga kasalanan nang walang sinumang makakapagpasubali. Bumalik kami ni Carlos sa aming taguan nang may naguumapaw na lakas at determinasyon. Hindi kami nagdiwang sa maliit na tagumpay na ito. Alam naming ang isang sugatang halimaw ay mas nagiging mapanganib
Si Mateo ngayon ay isang pugante sa paningin ng lipunan. Bagaman wala pang opisyal na kautusan ng pag-aresto mula sa pulisya, tiyak na nagtatago siya ngayon, natataranta, at higit sa lahat, nararamdaman niyang pinagkanulo siya ni Ginoong Ramon. Ang lamat na ito ang aming sasamantalahin. Paghaharapin namin sila hanggang sa sirain nila ang isa't isa, o baka nga patayin pa nila ang isa't isa gamit ang kanilang sariling mga kamay. Inilabas ni Carlos ang 2 murang telepono na binili niya sa bangketa, ang uri ng telepono na madaling itapon at hindi matutunton ng mga awtoridad. Kami ang gaganap bilang tagapag-udyok sa likod ng mga anino, pinagagalaw ang mga manikang nawawalan na ng pag-asa. Ang unang mensahe ay ipinadala namin kay Ginoong Ramon. Nagkunwari kaming si Mateo. Ang mensahe ay naglalaman ng isang malamig na pananakot. Hawak ko ang mga kopya ng orihinal na papeles ng paglilipat ng mga ari-arian na nilagdaan mo. Kung hindi mo ako tutulungang makalabas ng bansa ngayong gabi at hindi mo ibibigay ang bahagi ko sa pera, makakarating ang mga dokumentong ito sa mga taga-usig bukas na bukas din. Magkita tayo sa lumang imbakan ng inyong lupon sa pantalan ng Maynila bago mag-ikatlo ng madaling araw. Pumunta kang mag-isa o sabay tayong mabubulok sa kulungan. Maingat na inakda ni Carlos ang mensahe. Ginagaya ang mapagmataas ngunit desperadong tono ni Mateo. Alam naming si Ginoong Ramon ay isang taong laging nagdududa sa lahat ng bagay. Hindi siya magsasapalaran na lumabas ang mga dokumentong iyon, lalo na pagkatapos ng malaking iskandalo sa otel. Tiyak na pupunta siya doon hindi upang makipagkasundo, kundi upang tapusin ang problema at iyon ay ang patayin si Mateo. Ang ikalawang mensahe ay ipinadala namin kay Mateo. Sa pagkakataong ito, nagkunwari kaming kanang kamay ni Ginoong Ramon. Ang nilalaman nito ay mapanlinlang at nagbibigay ng peking pag-asa. Nais makipag-ayos ni Ginoong Ramon. Nawala sa kontrol ang sitwasyon sa otel, ngunit may plano siya upang iligtas ka. Nakapaghanda na siya ng isang barko na magdadala sa iyo patungong Singapore ngayong gabi. Dalhin mo ang lahat ng ebidensyang hawak mo upang sabay na sunugin at sirain doon. Magkita kayo sa lumang imbakan sa pantalan bago mag-ikatlo ng madaling araw. Huwag kang mahuhuli. Nagsisimula ng kumilos ang mga pulis. Para kay Mateo, na sa mga sandaling ito ay tiyak na nanginginig sa takot sa kung saan mang sulok siya nagtatago, ang mensaheng ito ang kanyang tanging tiket tungo sa kalayaan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala. Nakalatag na ang pain, at ang 2 halimaw ay kasalukuyang naglalakbay patungo sa iisang lugar, sa aming patibong. Pasado 2 ng madaling araw, muling bumuhos ang napakalakas na ulan sa lungsod ng Maynila. Ang malamig at masungit na panahon ay tila sumasang-ayon sa madilim na tagpo na aming inihanda. Nauna na kami ni Carlos sa lugar. Ang lumang imbakan ay isang napakalaking istrukturang yari sa bakal at yero na matagal nang inabandona, matatagpuan sa isang madilim at liblib na bahagi ng pantalan. Ang amoy ng malansang tubig dagat na humalo sa amoy ng kalawang ay masangsang at nakasusuka. Pumasok kami ng palihim sa pamamagitan ng isang sirang lagusan ng hangin na umakyat patungo sa ikalawang palapag ng istruktura. Mula sa mataas na bahaging ito ng mga pinagpatong-patong na bakal, kitang-kita namin ang buong kalawakan ng malawak at walang lamang unang palapag ng imbakan. Ito ay nililiwanagan lamang ng ilang manilaw-nilaw na ilaw ng poste mula sa kalsada na tumatagos sa mga butas-butas na pader na yero. Nagkabit si Carlos ng 3 maliliit na aparatong pangkuhang larawan sa mga haligi na hindi madaling mapansin. Ikinonekta niya ito sa isang pribadong linya ng komunikasyon na direktang nakaugnay sa kapulisan. Oo, sa pagkakataong ito ay isinama na namin ang mga awtoridad. Tinawagan na ni Carlos ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan sa dibisyon ng mga investigador. Ipinadala niya ang paunang ebidensya ng recording at sinabing may isang malaking iligal na transaksyon na magaganap sa imbakang ito. Kasalukuyang nasa biyahe na ang mga pulis upang palibutan ang buong lugar. Ngunit kailangan namin ng sapat na oras upang hayaang mag-usap at mag-away sina Mateo at Ginoong Ramon bago marinig ang sirena ng mga sasakyan ng pulis. Eksaktong 2:30 ng madaling araw, isang itim na kotse ang pumasok sa malawak na bakuran ng imbakan. Ang liwanag ng mga ilaw nito sa harapan ay nagpalipad sa mga alikabok sa paligid. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Ginoong Ramon. Hindi siya nag-iisa. 2 lalaking may malalaking pangangatawan ang bumabarin, tiyak na mga personal na bayarang guwardiya. Gayunpaman, sinenyasan sila ni Ginoong Ramon na maghintay lamang sa labas. Pumasok siya sa loob ng madilim na imbakan ng mag-isa,
Bitbit ang isang maliit na itim na maleta. Ang kanyang kanang kamay ay palaging nakapasok sa loob ng kanyang magarang kasuotan, kung saan sigurado akong may nakatagong baril. Ang mukha ng matanda ay matigas at walang emosyon. Mahigpit ang pagkakakagat ng kanyang mga panga, pilit pinipigilan ang nag-aalab na galit. Tumayo siya sa pinakagitna ng imbakan, palaging tinitingnan ang kanyang relo na nagpapakita ng kawalan ng pasensya. Makalipas ang 5 minuto, muling lumagitnit ang malaking pintuan ng bakal sa unahan. Lumitaw si Mateo mula sa dilim. Ang kanyang hitsura ay kaawa-awa at kasuklam-suklam. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot, basa ng ulan, at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki at hindi mapakali. Tila siya isang taong tuluyan ng nawalan ng katinuan. Naglakad si Mateo papalapit kay Ginoong Ramon. Bawat hakbang ay may halong pag-aalinlangan, ngunit nababalot ng desperadong pag-asa na ang matanda ay tunay siyang ililigtas. Nasaan ang barko? Tanong ni Mateo sa isang garalgal na boses na umalingaw-ngaw sa mga pader ng walang lamang imbakan. Nangako ka na ilalabas mo ako sa lugar na ito. Tumawa si Ginoong Ramon, isang tuyo, malamig at mapangutyang halakhak. Barko? Sa tingin mo ba, pagkatapos ng ginawa mo ang kahihiyan sa otel kanina, hahayaan pa kitang mabuhay? Mateo, winasak mo ang aking pangalan. Kinaladkad mo ang lupon sa kumunoy. Isa kang malaking pabigat. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Umatras siya ng isang hakbang, nang tuluyan niyang mapagtanto na siya ay nahulog sa isang patibong. Ngunit ang mensahe. Sabi mo gusto mong makipag-ayos. Hindi ako nagpadala ng anumang mensahe. Hangal. Bulyaw ni Ginoong Ramon, na umalingaw-ngaw na tila kulog. Ikaw ang nagbanta sa akin na ilalabas mo ang mga dokumento. Nasaan ang mga iyon? Ibigay mo sa akin ngayon din, at baka sakaling pag-isipan kong iwan ang bangkay mo ng buo. Umiling si Mateo, nababalot ng matinding pagkalito. Pagkatapos ay sumabog ang kanyang galit. Naintindihan niya na may ibang taong naglalaro sa kanila, ngunit ang kanyang pagkamuhi sa matandang nasa kanyang harapan ay tuluyan ng bumulag sa kanyang lohika. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang mamamatay tao ay umabot na sa sukdulan. Nakahawak si Ginoong Ramon sa kanyang baril habang si Mateo ay nakakuyom ang mga kamao, handang lumaban para sa kanyang buhay. Mula sa itaas, tahimik kaming nanonood ni Carlos, pinipigil ang aming hininga habang naghihintay sa susunod na mangyayari. Papaluin na ba ng karma ang dalawang halimaw na ito? O may mapapansin ba silang kakaiba bago pa man dumating ang mga pulis? Gusto mo akong patayin? Tulad ng ginawa natin kay Leo? Sige, ngunit alamin mo, na i-record ko ang lahat ng usapan natin. Kapag namatay ako, automatikong maipapadala ang mga iyon sa mga mamamahayag. Nagsisinungaling si Mateo. Alam kong wala siyang ganoong hawak na ebidensya, ngunit ginagamit niya iyon upang manakot at mabuhay. Namula ang mukha ni Ginoong Ramon. Walang hiya ka. Ikaw ang nagpainom ng lason sa bata. Ikaw ang nagbuhos ng gamot sa kanyang bibig gabi-gabi. Huwag mo akong isama sa kabaliwan mo. Inutusan lamang kitang asikasuhin ang papeles ng mana, hindi ang patayin ang sarili mong kadugo. Huwag kang magmalinis, sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay tuminis sa sobrang galit. Ikaw ang nagpakilala sa akin sa nagbebenta ng lason. Ikaw ang nagsabi na kailangang taasan ang dosis. Upang mas maging mabilis ang epekto, kailangan mo ang pera upang mabayaran ang mga utang mo sa sugal. Pareho tayong demonyo rito. Nire-record ko ang lahat mula sa itaas. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakakilabot na pakiramdam ng tagumpay. Inamin nila ang lahat, ang bawat detalye ng pagpatay kay Leo, ang motibo sa pera, ang sabuatan nila, lahat ay malinaw na lumabas mula sa kanilang sariling mga bibig. Wala na silang maitatanggi. Ito ang hatol ng kamatayan para sa kanilang dalawa. Nagbigay ng senya si Carlos sa tabi ko, nakataas ang kanyang hinlalaki. Hudyat na narinig na ng mga pulis sa labas ang lahat ng pinag-usapan nila gamit ang aparatong nakakabit. Biglang inilabas ni Ginoong Ramon ang baril mula sa kanyang kasuotan at itinutok sa ulo ni Mateo. Tama na ang salita. Paalam, walang kwentang manugang. Ngunit bago pa man pumutok ang baril, umalingaw-ngaw ang matinis na sirena ng kapulisan, binabasag ang katahimikan ng madaling araw mula sa lahat ng sulok ng imbakan. Ang asul at pulang ilaw ay tumagos sa mga butas ng yero, lumilikha ng nakakapanindig balahibong anino sa loob ng madilim na silid. Narinig ang malakas na boses mula sa isang pampalakas tinig sa labas. Ito ang kapulisan!
Napalilibutan na namin ang lugar. Ibaba ang inyong mga armas at sumuko ng maayos. Nagulat si Ginoong Ramon. Nawala ang kanyang atensyon kay Mateo at napalingon siya sa pangunahing pintuan. Bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha. Hindi pinalampas ni Mateo ang pagkakataong iyon. Gamit ang likas na udyok ng isang hayop na gustong mabuhay, dinaluhong ni Mateo ang matandang katawan ni Ginoong Ramon. Pareho silang bumagsak at gumulong sa maalikabok na sementadong sahig. Tumalsik ang baril ni Ginoong Ramon sa malayong sulok ng imbakan. Nagkaroon ng matinding pambubuno sa pagitan ng dalawang kriminal. Mas bata at mas malakas si Mateo, kaya kahit wasak na ang kanyang kaisipan, nagawa niyang suntukin ang mukha ni Ginoong Ramon nang paulit-ulit hanggang sa mawalan ng malay ang matanda. Ngunit hindi huminto roon si Mateo. Wala siyang balak na sumuko sa mga pulis. Ang kanyang mabangis na mga mata ay naghanap ng matatakasan. Nakita niya ang likurang pintuan na bahagyang nakabukas. Subalit bago pa siya makatakbo, may nahagip ang kanyang paningin sa ikalawang palapag kung saan kami nagtatago. Ang pagtama ng liwanag mula sa ilaw ng mga pulis sa salamin ng aparatong pangkuhang larawan ni Carlos ay nagbunyag sa aming kinaroroonan. Tumingala si Mateo, at sa kauna-unahang pagkakataon mula noong tumakas siya sa otel, nagtama ang aming mga paningin. Nakatayo ako sa ibabaw ng kinakalawang na tulay na bakal, nakatingin sa kanya. Ang aking panyo sa ulo ay nalaglag na. Ipinapakita ang aking tunay na mukha, hindi na ang mukha ng isang tagalinis. Ang tingin ni Mateo ay nagbago mula sa takot tungo sa isang dalisay at nag-aapoy na poot. Napagtanto niya ang lahat ngayon. Na ang multong nananakot sa kanya, ang mga peking mensahe, ang patibong na ito, ang lahat ay kagagawan ko. Elena! Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw. Ang boses niya ay parang alulong ng isang nasugatang mabangis na hayop. Sa halip na tumakbo palayo, pumanhik si Mateo sa hagdanang bakal patungo sa aming kinaroroonan. Nabaliw na siya. Wala na siyang pakialam sa mga pulis sa labas. Ang tanging layunin na lamang niya ngayon ay ang sirain ako. Hinila ni Carlos ang aking kamay. Tumakbo ka, Elena. Sa bubong. Tumakbo kami sa tulay na bakal patungo sa pintuan ng paglikas sa bubong ng imbakan. Ang mabibigat na hakbang ni Mateo ay naririnig namin sa aming likuran. Palapit ng palapit, sinasabayan ng matalim na tunog ng bakal. Malakas naming itinulak ang pintuan at lumabas kami sa gitna ng unos. Ang malakas na hangin at ulan ay sumalubong sa amin. Halos magpatumba sa aking katawan. Nasa itaas kami ng imbakan, kasing taas ng ikatlong palapag. Sa ibaba, marami ng sasakyan ng mga pulis ang nakaharang sa harapan, ngunit ang likurang bahagi na nakaharap sa dagat ay madilim. May isang hagdanan para sa sunog sa gilid ng gusali na pababa sa isang maliit na daungan. Bumaba tayo, bilis! Sigaw ni Carlos habang itinutulak ako sa hagdanan. Ngunit huli na. Sinipa ni Mateo ang pintuan ng bubong nang napakalakas hanggang sa masira ang mga bisagra nito. Lumitaw siya, duguan ng mukha, may hawak na isang mahabang bakal na ewan ko kung saan niya napulot. Sinubukan siyang harangan ni Carlos, ginawang kalasag ang sariling katawan para sa akin. Ngunit walang awang inihampas ni Mateo ang bakal. Tumama sa braso ni Carlos hanggang sa marinig ang pagkabali ng buto. Dumaing sa sakit si Carlos, bumagsak, at gumulong sa madulas na bubong. Carlos! Tili ko! Akma ko siyang tutulungan, ngunit ang malakas na kamay ni Mateo ay nakasabunot na sa aking buhok. Hinila niya ako ng napakalakas hanggang sa mapatumba ako. Ang matinding sakit ay gumapang sa aking anit. Kinaladkad ako ni Mateo papalapit sa gilid ng bubong. Ginawa akong pananggalang nang makita niyang may ilang pulis na umaakyat mula sa kabilang bahagi. Umatras kayo o ihuhulog ko siya! Pagbabanta ni Mateo sa mga pulis na ngayon ay nakatutok na ang mga baril sa kanya. Huminto sa paggalaw ang mga pulis. Ang ulan ay patuloy na bumabasa sa aking mukha. Itinatago ang aking mga luha. Naamoy ko ang pawis at dugo mula sa katawan ni Mateo na nakadikit sa aking likuran. Ang kanyang mainit at nakapandidiring hininga ay nararamdaman ko sa aking tainga. Akala mo ba matalino ka? Bulong ni Mateo. Ang kamay niya ay mahigpit na nakapulupot sa aking leeg, unti-unting sumasakal sa akin. Akala mo ba mananalo ka laban sa akin? Kung pupunta ako sa impyerno, mahal kong asawa, kailangang samahan mo ako. Magiging buo ulit ang pamilya natin kasama si Leo roon. Hindi ikaw ang ama ni Leo. Nahihirapan kong sagot habang kinakalmot ang braso niyang sumasakal sa akin. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ang mga salita ko ay lalong nagpagalit sa kanya. Kinaladkad niya ako pababa sa hagdanan sa labas ng napakabagsik.
Dinala ako sa isang lumang sasakyan na nakatago pala sa likod ng mga malalaking lalagyan sa pantalan. Ito ang sasakyan na ninakaw niya noong tumakas siya sa otel. Itinapon niya ako sa loob ng upuan ng pasahero, tinutukan ng basag at matalim na salamin sa leeg, at pinusasan ng aking kamay sa hawakan sa itaas ng pinto gamit ang kanyang kurbata. Sumakay siya sa manibela at pinaharurot ang sasakyan. Binasag niya ang harang nakawad sa pantalan palabas sa kalsada. Agad na humabol ang mga pulis. Nagsimula ang isang nakakakilabot na habulan ng mga sasakyan sa gitna ng bagyo. Nagmamaneho si Mateo na parang sinasaniban ng masamang espiritu. Binabangga ang mga nakaharang, dumadaan sa salungat na linya, at hindi alintana ang mga ilaw trapiko. Ang sirena ng mga pulis sa aming likuran ay parang koro ng kamatayan. Tumilapon ang aking katawan sa kaliwa at kanan. Ang ulo ko ay ilang beses na tumama sa bintana. "Itigil mo na ito, Mateo. Hindi ka makakatakas," sigaw ko. "Manahimik ka," bulyaw niya sabay hampas sa manibela. "Hindi ako babalik sa pagiging mahirap. Hindi ako mabubulok sa kulungan. Lalayo tayo, Elena." Napakalayo. Ang aming sasakyan ay patungo sa isang tulay na ginagawa pa lamang. Madulas at masikip ang daan dahil sa mga harang na semento ng proyekto. Sa unahan, nakita kong nakahanda na ang harang ng mga pulis. Nakakasilaw ang kanilang mga ilaw. Sa likuran, palapit ng palapit ang mga humahabol na sasakyan. Wala na kaming kawala. Ikinabig ni Mateo ang manibela sa kanan upang iwasan ang harang, ngunit nawalan ng kontrol ang sasakyan sa basang kalsada. Umikot kami ng malakas. Ang pag-ingit ng mga gulong ay nakakabingi, at pagkatapos ay bumangga kami sa sementong gilid ng tulay ng napakalakas. Nawasak ang unahan ng sasakyan. Umusok ang makina. Basag ang salamin sa harapan. Nahihilo ako dahil sa pagkabunggo. May mainit na dugo na umaagos mula sa aking noo. Tiningnan ko si Mateo. Malubha ang tama niya. Ang kanyang kanang binti ay naipit sa nayuping yero ng sasakyan. Ngunit gising pa siya. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay tiningnan ang mga baril ng pulis na nakapaligid sa amin. Tumawa siya. Isang halakhak ng taong wala ng pag-asa. Kinuha niya ang malaking basag na salamin mula sa harapan at hinila ako. Binuksan niya ang sirang pinto at kinaladkad ako palabas sa pinakagilid ng tulay. Sa ibaba namin, ang madilim at malakas na agos ng ilog ay handa kaming lamunin anumang oras. Ano ang gagawin niya? Katapusan ko na ba rito kasama ng demonyong ito? Isang hakbang na lamang kung lalapit kayo, ihuhulog ko siya. Ang malakas at garalgal na sigaw ni Mateo ay nanaig sa ingay ng hanging habagat at sa walang tigil na pagbuhos ng ulan sa ibabaw ng tulay. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng sukdulang desperasyon. Nakadikit kami sa pinakagilid ng sementadong harang ng tulay, kung saan sa ibaba ay nag-aabang ang madilim at nagngangalit na agos ng ilog. Naramdaman ko ang lamig at talim ng basag na salamin na nakadiin sa aking leeg. Nararamdaman ko ang maninipis na hiwa sa aking balat, at ang mainit na dugo na unti-unting umaagos pababa sa aking damit, sumasabay sa mga patak ng ulan. Pinapanood kami ng 12-dosenang pulis na hindi makalapit dahil sa takot na baka tuluyan na akong kitilin ng lalaking nakayakap sa akin mula sa likuran. Ang ilaw ng mga sasakyan ng kapulisan ay patuloy na umiikot, nagbibigay ng asul at pulang liwanag na nakakasilaw. Sa mga sandaling iyon, habang nasa bingit ako ng kamatayan, nakaramdam ako ng isang kakaibang katahimikan sa aking isipan. Ang lahat ng takot na nagparalisa sa akin noong mga nakaraang buwan ay biglang naglaho. Tumingala ako sa madilim na kalangitan, naalala ko ang malamig na bangkay ni Leo, naalala ko ang duguang katawan ni Ginang Rosa. Hindi ako papayag na matapos ang lahat ng ito ng ganito lamang. Hindi ako mamamatay sa kamay ng demonyong ito. Napansin ko ang panginginig ng binti ni Mateo. Ang kanyang kanang binti na naipit kanina sa pagkawasak ng sasakyan ay malubhang nasugatan. Nakita ko ang malalim na sugat at ang pag-agos ng kanyang sariling dugo na nagpapahina sa kanyang balanse. Nakatayo siya nang nakasandal ang karamihan ng kanyang bigat sa kanyang kaliwang binti. Iyon ang kanyang kahinaan. Inipon ko ang lahat ng natitirang lakas sa aking nanginginig na katawan. Hindi ko na inisip kung lalong bumaon ang salamin sa aking leeg. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, ibinuka ko ng malaki ang aking bibig at kinagat ko ng buong lakas ang braso ni Mateo na nakapulupot sa aking balikat. Ibaon ko ang aking mga ngipin hanggang sa malasa ko ang kalawang at alat ng kanyang dugo. Isang nakakabinging hiyaw ng sakit ang pinakawalan ni Mateo. Sa kanyang pagkagulat,
Lumuwag ang kanyang pagkakayakap at nabitawan niya ang matalim na salamin na bumagsak sa sementadong kalsada. Hindi ko inaksaya ang pagkakataon. Tinalikuran ko siya at buong lakas na sinipa ang kanyang sugatang kanang binti. Narinig ko ang nakapangingilabot na paglagutok ng kanyang buto. Ang kanyang sigaw ay mas tumindi. Umalingaw-ngaw sa buong tulay na tila isang hayop na kinakatay. Bumagsak si Mateo sa malamig na kalsada. Namimilipit sa sobrang sakit, hawak-hawak ang kanyang nawasak na binti. Wala na siyang pakialam sa akin, wala na siyang pakialam sa mga pulis. Ang tanging nararamdaman na lamang niya ay ang impyernong idinulot ng kanyang sariling gawa. Mabilis na dumamba ang mga pulis. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakadapa na si Mateo, pilit na pinoposasa ng mga kamay, habang patuloy na sumisigaw at nagpupumiglas. Mula sa likuran ng mga pulis, nakita ko si Carlos na tumatakbo palapit sa akin, basang-basa ng ulan at may benda ang nabaling braso. Niyakap niya ako ng mahigpit gamit ang kanyang maayos na braso. Umiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na ginhawa. Ang bundok na nakadagan sa aking dibdib ay tuluyan ng gumuho. Tapos na ang lahat. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkahuli kina Mateo at Ginoong Ramon ay laman ng lahat ng pahayagan, radyo at telebisyon sa buong bansa. Ang kanilang mga mukha na dati ay iginagalang sa lipunan ay ngayon ay pinandidirian at isinusumpa ng mga tao. Ang buong katotohanan tungkol sa pagpaslang sa aking anak at sa pagpatay kay Ginang Rosa ay naibunyag sa publiko. Ngunit ang tunay na parusa ay hindi lamang nagtapos sa pagkakakulong. Ang karma ay kumilos sa isang paraan na mas malupit pa sa inaasahan ko. Dinala si Mateo sa pagamutan ng mga pulis dahil sa matinding pinsala sa kanyang binti. Ang malalim na sugat ay napasukan ng maruming tubig at kalawang mula sa sasakyan. Mabilis itong nabulok at kumalat ang impeksyon. Upang mailigtas ang kanyang buhay at hindi tuluyang kumalat ang lason sa kanyang buong katawan, kinailangan ng mga manggagamot na putulin ang kanyang kanang binti mula sa tuhod pababa. Si Mateo, na dati ay napakayabang at laging nakatindig ng tuwid, ay magugol na ng kanyang habambuhay na pagkakakulong sa ibabaw ng isang silyang digulong. Ang lason na ginamit niya upang patayin ang aking anak ay bumalik upang sirain ang kanyang sariling laman. Ang sinapit naman ni Ginoong Ramon ay hindi nalalayo. Habang nasa loob ng pansamantalang kulungan, hindi kinaya ng matanda ang matinding kahihiyan at pagbaba ng kanyang kapangyarihan. Inatake siya sa puso, na nagdulot ng malubhang pagkaparalisa ng kalahati ng kanyang katawan. Hindi na siya makapagsalita, ang kanyang bibig ay tabingi, at kailangan na lamang siyang pakainin ng mga nagbabantay sa kanya. Ang dila na ginamit niya upang mag-utos ng pagpatay at magsinungaling sa mga tao ay tuluyan ng nawalan ng tinig. Si Clara, ang babaeng nakipagsabwatan at naghangad din ng aming kayamanan, ay nadakip ng mga awtoridad sa paliparan habang sinusubukang tumakas palabas ng bansa bitbit ang mga mamahaling alahas. Ikinulong siya at hinatulan din ng mahabang panahon ng pagkakabilanggo dahil sa kanyang pakikipagsabwatan. 6 na buwan ang lumipas matapos ang gabing iyon ng unos. Nakuha ko muli ang karapatan sa mana ng aking yumaong ama, ang mismong kayamanan na naging mitsa ng buhay ni Leo. Hindi ko ginamit ang pera na iyon para sa aking sarili. Para sa akin, ang salaping iyon ay may bahid ng dugo. Sa halip, ginamit ko ang buong halaga upang magpatayo ng isang malaking ampunan para sa mga batang inabandona at nakaranas ng pang-aabuso. Pinangalanan ko itong bahay ni Leo. Nagpatayo rin ako ng isang malaking silid-aklatan sa loob ng paaralan kung saan dating nagtuturo si Ginang Rosa at isinunod ko iyon sa kanyang pangalan upang hindi kailanman malimutan ang kanyang kabayanihan. Nang hapong iyon, habang ang kalangitan ay nagkukulay kahel dahil sa paglubog ng araw, dinalaw namin ni Carlos ang libingan ni Leo at Ginang Rosa. Magkatabi ang kanilang huling hantungan, nasa ilalim ng isang malagong puno ng kalachuchi. Sariwa pa ang mga damo at makukulay na bulaklak na itinanim ko sa paligid. Lumuhod ako sa tapat ng lapida ng aking anak. Hinaplos ko ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang kanyang pangalan. Wala nang luhang tumutulo mula sa aking mga mata, tanging isang payapang pangungulila na lamang. Maayos na ang lahat, anak ko, bulong ko sa hangin. Nagbayad na ang mga nanakit sa iyo. Ang dami mo ng mga bagong kalaro roon sa ampunan na ipinangalan sa iyo. Magpakasaya ka na riyan, mahal ko. Hindi ka na muling masasaktan pa. Umihip ang isang banayad at malamig na hangin. Tila may humaplos sa aking pisngi. Nang tumingin ako sa di kalayuan, sa dulo ng hilera ng mga puno,
Tila nakita ko ang isang maliit na anino na nakasuot ng paboritong damit ni Leo. Nakatayo siya roon, may napakatamis at napakaliwanag na ngiti sa kanyang labi. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at dahan-dahang kumaway sa akin. Isang pagkawain ng pamamaalam, isang mensahe ng kapayapaan. Pagkatapos ay unti-unti siyang naglaho, humalo sa gininto ang liwanag ng papalubog na araw. Tumayo ako at humarap kay Carlos na tahimik na naghihintay sa akin. Ngumiti siya at inilahad ang kanyang kamay. Hinawakan ko ito at sabay kaming naglakad palayo sa libingan. Iniiwan ang madilim na kabanata ng aking nakaraan. Ngunit habang nililisan ko ang tahimik na lugar na iyon, at habang sinisimulan ko ang isang bagong buhay, isang katanungan ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kaibuturan ng aking isipan. Tunay nga bang natatapos at naglalaho ang sakit ng pagkawala o natututunan lamang nating maglakad ng tuwid habang dinadala ang mga hindi nakikitang pilat sa ating kaluluwa hanggang sa dulo ng ating hininga?